Kapag galit tayo, minsan napopost natin ang hindi natin pinag-iisipan, mga salitang nakakasakit, mga bagay na hindi na natin mababawi. Sa isang click, pwedeng masira ang relasyon, reputasyon at tiwala ng ibang tao. Hindi lahat ng nararamdaman kailangang i-post agad. Minsan, mas okay na huminga muna at mag-isip bago mag-share o bago mag-post. Dapat pinag-iisipan natin kung ang post na ginagawa natin ay may magandang maidudulot para sa atin o para sa ibang tao. Dapat pinag-iisipan muna. Bahala na, ipopost ko to. Kainis ko na classmate ko, pabida-bida, kahit kailan. Uy, nakita mo to? Parang may tinapatamaan. Ang sakit naman ng sinabi niya. Ano yan? Grabe siya. Bakit kailangan pa niyang i-post to? Ang mga ganito. Grabe siya. Bakit kailangan niya ako i-post ng ganito? Regine! Bakit? Kung may problema ka, kausapin mo ko. Hindi yung pinupost-post mo ko. Nagpaparinig ka. Naman, bakit? Para sa'yo ba yung post ko? Ang feeling mo naman. Ang pagpo-post ng galit o emosyon ay maaaring mas makasakit ng ibang tao. Minsan, hindi natin namamalayan na may naaapektuhan na pala sa mga salitang binibitawan natin. Hindi lang ito basta post, may totoong taong pwedeng masaktan sa likod ng screen. At kapag nasa internet na, mahirap na itong bawiin. Kahit mag-sorry ka pa pagkatapos nananatili pa rin ang epekto nito. Dahil ang isang post ay pwedeng ma-save, ma-screenshot at maikalat kahit saan. Kahit i-delete mo, may nakikita na at minsan mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa inaakala natin. Kaya bago tayo mag-post, isipin muna natin kung makakabuti ba ito o makakasakit para sa iba. Ipopost ko ba? Wag na lang. Pagsisiyan ko ba ng huli? Parang mali ang ginagawa ko sa kanya. Chat ko nga siya. Hey Jeanette, pwede ba tayo mag-usap? Sana maging okay ka ng bandang huli. Huwag mag-post kapag galit. Number 2, mag-isip bago mag-share. At number 3, i-resolve ang issue privately. And number 4, maging respectful online.
Sorry girl, nadala na ako sa emosyon ko. Okay lang yun. Akala ko kasi pinapatamaan mo ko. Pasensya ka na ha. Nalilay, hindi ka na dito. Uy, buti nag-uusap na kayo. Oo, dapat lang at dapat maging responsable tayo bilang isang mga social media user. Oo, dapat hindi ko na yung nagawin sa susunod. Pag-isipan ko muna yung bago ko ipopost. Tama. Dapat maging responsable tayo social media user. Bye. Be a responsible social media user. Think before you click, think before you post. Hindi lahat ng gusto mong sabihin kailangang ipakita online. Maging responsable dahil ang bawat post ay may epekto. Respect starts online. Kung gusto mong respetuhin ka, magsimula ka sa pagrespeto sa iba. Sa likod ng bawat account, may totoong taong may damdamin. Kaya piliin nating maging mabuti, online man o offline. Be a responsible social media user. Post before you post. A responsible social media user.